ilog. Wala pa yung ilog. Hindi ko na. Kamakapin. Ilog ito! Madalas ko sa ilog na. Alam ko pala ito, awarin na tayo ng mga oo nga. Kasi kaya kung ilog yung likod doon, pwede gawin siyang resort. Tapos may mini-resort din. Kasi kung ano mo gawin resort ng ilog, eh ba't yung doon itatapon ng tubig? Alam, itapon sa tradition, mag-aamon din tayo. It's a touristy planning, man. Diba, gagawin mo naglalaban yun. Mapusisi yung usapan. Madali lang yung Okay, another thing. Okay, sir. For another thing that's not a procedure, in detail procedures na tayo sa you must have to say hello yung pinakala competition kung ito ay magiging competitive someday. kakalabanin natin yun. Hindi natin yung develop yun. Bakit ako? Move on. Diretso. Kung baga tayong dalawang diretso magtatalo sa highway. Move on. Kaya kung baga kung magtatayo kami ng resort, gamitin yung sa yung bilhin yung sa kami magtatalo sa highway. Kaya yung magkalaban doon. O, possible. Then, yung another resort located na dito na. Mas local resort. Kaya titingnan yung mabuti yung competition among those competitors. So, para ka makakakasya doon. Kasi ang number one, sometimes, ang mga hindi mo talaga mapupull. Pag yun ang sinasabi nila na magkakay ng hotel at saka ng resto, yung sa may work security forces. No? Sinasabi mga along the way, the street, hindi pa ganun mag-develop. Kaya bago may develop yung sinasabi yung hotel, alam sinabi ko, developing countries, you have to develop muna yung infrastructure. Kasi pag na-develop yung infrastructure mo, yung mga facilities mo, madali ka na makapag-convene ng mga guests na mga bumisita sa'yo. Okay? So that is for your competitions. But for you to analyze those competitions, you must have first to determine the strength, weakness, opportunities, and threat of your chosen site. Dali lang pinakita. So para kayo mag-determine ng stock or strength, weakness, opportunity, and threat, no? Ayun ang dapat yung alamin mo na. Siguro for distribution, ang isang pagkakabalaan nyo ay mag-research kung kayo nasa computer nila, pakikitigan naman kayo ng computer. Bigyan din naman ang kabuluhan ang inyong pagtigil sa computer shop. Hindi yung nota ng nota, Newport ang Newport, no? Meron nga. Ayun nga. Four na up to four. Sabi nito corn dog. Torn yun yung mais pag niluluto mo na putok. Bigyan naman ang kabuluhan. Ano naman kayo sa Google or sa... Ano ba yung lugar nila ngayon? Ano siya, binibenta na talaga? Yung kailangan ni Pablo? Ayan yun. Malaking margin. Mga not only more than lang, hindi nila lang. Malaki. Ang sobrang Lalo ka ako. Parang resort nga yun sa likod doon. Ang ganda. Okay. Kami dito sa aming pamilya. Determine na nga. Ang SWOT analysis, mag-research na kayo at sa SWOT analysis. Remember, kapag hindi nila determine ang right SWOT analysis of your area, hindi nyo matatapos ang project na yan. So, mag-research na rin, mag-research para kayo determine ang SWOT analysis. Okay? Next is the synthesis. Ito na. Synthesis, the third step of reading planning. So what is synthesis? So sa synthesis, ito na ang application. You
have your tourism planning, you have your background analysis, you have your detailed business analysis. So lahat ng data na nakuha, lahat ng data na nakuha nyo ay bibigyan na ipo-formulate sa synthesis. So what are the 5 distinct subjects of synthesis? We have here tourism development, tourism marketing, tourism industry organization, tourism awareness, and other tourism support services and activities. Now, for you to arrive in the synthesis stage, everybody na kung sinasabi. You have to do the step, or you have the first step, you have the so-called position statement indicating or having where we are now. Magaling sabi ni Dana kanina, yung side dito, yung sabi na tingnan mo yung sarili mo, ikaw magiging guest, ikaw magiging stay doon. Ano yung magiging sitwasyon mo? No? Plus, pag kayo nag-iisip ng ganung mga project, you have to put your faith in your plan. Hindi yung kasi, padagdag to. Hindi ano yung sarili mo, ikaw mismo yung magiging guest. Pag thinking mo hindi ka satisfied, then do not go for that. Then, paano kami masasatisfied? Ikaw mismo sa sarili mo, as a guest, ano yung mga basic mo? Siyempre, kung pupunta ka na natin, dapat nag-iinda ka, ano naman ang pinagkaiba kung hindi siya yung ambience na makikita mo? Di ba? Yes, sir. Baka pa nag-i-enjoy kayo sa Ilocos, kasi ito, mas bunto kami Ilocos kumpara sa Tres. Mas development tayo. Pero bakit kayo nag-i-enjoy sa Ilocos? Number one, ang daming pwedeng puntahan, yung mga central houses, yung mga architectural, yung mga artifacts nila. Then, the history itself, no? Andun yung interest ng history. So, kung ano yung awareness nyo. The other one is the food, yung promotion ng food nila. And then, ang daming activities na pwede mong gawin. So, pag pumunta ka sa Ilocos, alam mo kung ano mga pwede mo, ay, sanay, maliligo ka lang sa resort. Ay, makasama ka mag-hotel ka pa. Ay, sa resort ka na mag-stay. See the point? Diba? Ngayon, kung magre-resto ka, tapos ito ka mag-stay, eh bakit mo mag-stay ka? Eh di mag-resort ka na, full pack ang package. Nakita niyo yung mga pinupunta sa Ilocos, yung isang resort kung may swimming pool, kaming dagat,